Ano ho ba talaga ang batayan ng isang pagiging Kristiyano? Tsaka ano-anong mga bagay-bagay ang dapat taglayin ng isang tunay na Kristiyano? Unang-una ang pagiging Kristiyano, hindi naman naa-acquire yung pagiging Kristiyano at an instant. Being a Christian, you have to establish relationship with Christ and you have to follow Him. Dapat sumunod ka kay Kristo. Magkaroon ka ng relasyon kay Kristo at sumunod ka kay Kristo. Because the word Kristiyanos ay follower of Christ, disciple of Christ ang kahulugan. Tagasunod ni Kristo ang kahulugan ng Kristiyano. May proseso. You have to undergo a process. Simple as it is, but there is a process. Basahin natin ng 9:23 ng Lucas. Ganito nakasulat. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ayun, unang-una, para maging Kristiyano ka, itatanggi mo muna yung iyong sarili. You have to deny yourself. Tapos, you have to take up your cross and follow Him. Sabi ng Biblia. Follow Him. Sumunod kayo sa akin, sabi niya. At para maganap yun, nag-uumpisa yan dun sa pakikinig, pag-aaral ng salita ni Kristo, pagtanggap, pagsunod. Basahin natin si Sister Luz ang 11:26 ng Gawa. At nang siya'y kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong isang taon sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Para sila maging Kristiyano, naturuan sila. Sila'y naging alagad sa pamamagitan ng pagtuturo. Merong indoctrination nangyari. Merong pangyayari na sila ay nagkaroon ng instructions sa pamamagitan ng kasulatan na instruct sila. At makikita mo, isang buong taon na sila'y nakikisama sa iglesia, Opo. at nagtuturo dun sa mga tao. At sila ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. So it is not instantaneously acquired. You have to undergo a process. Makikinig ka, manasasampalataya ka, tatanggapin mo, you will be subjected to baptism. After baptism, ay gagawin mo yung natutunan mong aral. Yun ang complete na proseso ng pagiging Kristiyano. Hindi ka kasi pwede maging Kristiyano, wala kang naririnig muna eh. Opo. Makikinig ka muna ng aral ni Kristo. Sa 10:17 ng Roma, ganito nakasulat. Kaya nga, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ayun, ang pananampalataya, for you to be a Christian, you have to believe and to have faith, di ba? Dapat magkaroon ka ng pananampalataya. Ang pananampalatayang wika nanggagaling sa pakikinig. So, you will spend some time listening to and believing on the doctrines of Christ. Afterwards, tatanggapin mo. So, yun pa lang, it will take you some time. Hindi ngayong oras na to, pagtaas mo ng kamay, Kristiyano ka na. Hindi ganun. Makikinig ka, tapos yung pinakinggan mo, susuriin mo, tapos sasampalatayanan mo. Pagkasampalataya, tatanggapin mo, magpapabautismo ka. Yun ang sunod-sunod na mga proseso ng pagiging Kristiyano. Ngayon, pagka Kristiyano ka talaga, may isang bagay na noticeable na mangyayari sa'yo. Ano po yun? Doon sa 5:17 ng Ikalawang Korinto, ganito ang ating mababasa doon. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Ayun, kung ang sino man ang wika ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. He is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Ang lahat ng bagay, nagsilipas na yung mga dati. At narito, sila'y pawang naging mga bago. Nandun, kasunod doon sa pagtanggap ng bautismo, isa sa mga kailangang makita sa isang taong naging Kristiyano, yung naging pagbabago sa buhay niya. May mga bagay na lumipas na hindi na makikita sa'yo para ituring kang tunay na Kristiyano.
Halimbawa, ano yung mga bagay na hindi na dapat makita sa'yo, na dapat lumipas na yung mga bagay na yon. Sa 4:20 ng Efeso, patuloy, ganito nakasulat. Ngunit kayo'y hindi nangatuto ng ganito kay Kristo. Kung tunay na siya inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa Kanya, gaya ng katotohanan na kay Jesus, at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. Ayan, pagka Kristiyano ka, no, iiwan mo yung dating pagkatao na pasama ng pasama ayon sa kahalayan ng pagdaraya. Ano ba yung dating pagkatao? Yung dati kang sugarol, nalululong ka ng nalululong sa sugal, nababaon ka ng nababaon sa bisyo, sa droga, sa paninigarilyo, sa paglalasing, nakabaong ka ron. Pag Kristiyano ka, dapat mawala lahat yun eh. Yung mga dating bagay na kung saan pasama ka na ng pasama. You are getting worse and worse. Nandun ka sa pagkakalubog na masyado ka ng para bang wala ng pag-asang makaahong ka pa sa sugat, sa alak, sa mga bisyo, sa pambababae, sa iba't ibang mga gawaing masama na pasama ng pasama ayon sa kahalayan ng pagdaraya. Tapos, ang sabi, ang susunod, At kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. yung espiritu ng pag-iisip mo, dapat mabago na. Magkaroon ka na ng bagong pananaw sa buhay. Hindi na dati ang pananaw mo, hindi na kagaya ng dati na puro makasanlibutan o makalaman. Material. Magkakaroon ng pagbabago. Tapos, At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. ayan, bagong pagkatao, nilalang na sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Ano ngayon ang mangyayari? Tuloy. Kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa. Itatakwil yung kasinungalingan, magsasalita ka na ng katotohanan. Hindi, ang Kristiyano pala, Sister Luz, hindi na sinungaling. Opo. Sa Kristiyano, pagkatakwil ng kasinungalingan, magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa. Tapos yung 26, kayo mga galit ang wika. At huwag kayong mga kasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Nibigyang daan man ang dyablo. Pwede kang magalit pero hindi ka na magkakasala, hindi ka papatay, hindi ka mananakit. O, di ba? Sabi, huwag lumubog ang araw sa inyong galit o bigyan nyo man ang daan ng dyablo. So ang Kristiyano, hindi na siya parokyano ng demonyo. Opo. Marami dyan ngayon kunyari Kristiyano pero parokyano ng demonyo Malulupit, mga sinungaling. Tapos ano pa sabi? Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa. Pag Kristiyano ka na, hindi ka na masusumpungan sa pagnanakaw. Opo. Bagkus magpagal, na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Yun, kailangan kung Kristiyano ka, hindi ka na nagnanakaw, hindi ka na nag-iinteres sa hindi iyo, tapos gumagawa ka, nagpapagal ka, nagtatrabaho ka, hindi ka tambay. Opo. You are a person of deeds. Hindi ka tamad, hindi ka bulakbol. Isa kang tao na maaksyon, magawa, gumagawa. At ang ginagawa mo, yung mabuting bagay, hindi basta gawa, igawa ang kanyang kamay ng mabubuting bagay, sabi. Sa 29, Ano mang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig. yun, yung mahahalay na salita na hindi dapat na sabihin, hindi niya sinasabi. Kung magsalita man siya, ang sinasabi niya yung nauukol dun sa pagkakataon, sa Opo. pangangailangan. Kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang nagsisipakinig. Yun ang hindi basta't nagsasalita. Kung magsalita siya, may batayan siya, may karunungan ang kanyang sinasabi. Opo. Tapos, At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng sa pagkatubos. makapid, ang isang Kristiyano may respeto sa Espiritu Santo. Opo. Hindi niya
pinipighati o pinagdaramdam ang Espiritu Santo. Paano ba nagdaramdam ang Espiritu Santo, kapatid na? Tuloy natin. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at Ayun. pagkakaalit. Ayan pala yung mga bagay na nakakapagpighati sa Espiritu Santo. Yung kapaitan, kagalitan, pagkakaalit, kadaldalan, panglilibak. Mga alis nawa sa inyo pati lahat ng masamang akala. Sa 32, At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. ayan. Tapos, Kayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. ayun, aalisin mo lahat yung masasama eh. Yun ang Kristiyano. Ganyan po mga fundamentals of being a Christian, kapatid.